Okay, bago tayo magsisimula ay inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Okay, Munting Emma, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin dito sa harapan? Bago magsulpo ang lahat ay magkakaroon muna tayo ng pagkasiglang sayaw. Gusto niyo bang sumayaw mga bata? Apo! Okay, sasayaw at kakanta ang lahat. Alam niyo ba ang kantang Ako Ay May Lobo? So, nasiyahan lang ba kayo sa ating sa kanta? Yes, Okay, bago magsiupo ang lahat ay pakipulot muna ng inyong mga basura sa ilalim ng inyong mga okay? Maupo na. Maupo. Okay, ngayon mga bata, may lumiban na sa ating klase. Sinong lumiban ngayong araw? Si Maiko. Sino pa? Okay, pakisabi na lang sa mga lumiban kung ano yung tatalakay natin ngayon. Okay, bago tayo magsisimula ay hahatiin ko ang klase sa tatlong pangkat. Okay, sa bahagi ito ay ang unang pangkat, pangalawang pangkat, at ang bahagi nito ay ang pangatlong pangkat. Okay, ngayon mga bata, ano ang inyong nakikita sa harapan? Dito, ano ang inyong nakikita? May basket, may mga punong kahoy na titik sa bunga. May mga prutas dito sa harapan, tsaka may mga basket. Mahilig pa kayo kumain ng mga prutas? Okay, gusto niyo bang mamitas at kumain ng mga prutas ngayon mga bata? Okay, ang gusto kong punuin niyo ang mga basket na ito para tayo'y makakain na. Nakuha niyo lang ba ang sinasabi ni teacher? Okay, ngayon, ano kaya sa tingin niyo ang inyong dapat gawin para kayo'y makalikom ng puntos? Sige,
Itaas ang kamay kung gusto mong sumagot. Yes. Glenn? Po? Mamina. Tama. Ano pa? Ivan? Tama. Lahat ng mga sagot ay tama. Ngunit may inihanda rin akong mga alituntunin dito. Maaari nyo bang basahin? Una, itaas. Okay, maaasahan mo ba ang lahat ng ito sa inyo mga bata? Okay. Ngayon, ano ba ang inyong ginagawa kapag may problema kayo dito sa paaralan? Halimbawa, hindi na kayo pumapasok dahil binubuli kayo. Ano ang inyong gagawin? Kanino kayo unang lumalapit? Yes, Neil? Magsumbong kay teacher. Tama, di ba? Kapag may problema tayo dito sa harapan, ang taong unang nilalapitan natin ay si teacher. Pagkatapos, sino? Si princess, si mama, si nanay, si tatay, o di kaya si ate, o si kuya. Okay, ngayon matutunan natin kung paano matutukoy ang sanhi at bunga sa isang sitwasyon. Okay? May ipapakita akong larawan. At ang gusto ko, inyo itong obserbahan para magaling itong unawaan. Okay, so makinig ha. Makinig. Babasahin ni teacher ang sitwasyon. Si John ay isang batang mahilig kumain ng fast food. Halos araw-araw, paborito niya ang burger, fries, at matatamis na inumin. Isang araw, labis ang kanyang kinain sa paborito niyang kinain. Pag-uwi niya sa bahay, bigla siyang nakaramdam ng matinding pananakit ng tiyan. Naluha siya sa sakit at tinawag ang kanyang ina. Okay, so ito si John. Okay? Si John ang mahilig kumain ng fast food. Okay? So, uulitin ko. Si John ay isang batang mahilig kumain ng fast food. Halos araw-araw, paborito niya ang burger, fries, at matatamis na inumin. Isang araw, labis ang kanyang kinain sa paborito niyang kinain. Pag-uwi niya sa bahay, bigla siyang nakaramdam ng pananakit ng tiyan. Okay? Naluha siya sa sakit at tinawag ang kanyang ina. Okay? Dali-daling binigyan siya ng tubig at pinayuhan ng ina na kumain ng masustansyang pagkain sa susunod at iwag susobra. Okay? Natutunan ni John na masarap pa ng fast food, ngunit dapat pa rin maging maingat at kumain ng tama para manatiling malusog. Okay? Naiintindihan nilang ba ang sitwasyon na ating binasa? Okay, ngayon kung naiintindihan nyo, bago tayo magsisimula sa ating formal discussion, ay magkakaroon muna tayo ng iilang mga katanungan patungkol sa sitwasyon na ating binasa. Okay, para sa unang katanungan, sino ang mahilig kumain ng fast food? Yes, Crystal? Po? Si John. Dahil dyan ay bibigyan natin ang pangalawang pangkat ng isang mangga. Okay. Pangalawang katanungan. Ano-ano ang mga pagkain kinain ni John? Magbigay ng isa. Emma? Burger. Tama. Ano pa? Dito, si Allen. Allen. Rice. Ano pa? Tama. Si Glenn. Masarap na? Masarap
ba? Matamis. Okay, lahat ng inyong mga sagot ay tama. Dahil dyan, ay bibigyan natin ang bawat pangkat ng mga prutas. Okay. Okay, ngayon naman, para sa pangatlong katanungan, ano ang naramdaman ni Jack pag-uwi niya sa bahay? Yes, Angel. Wait. Angel, wait. Okay. Ano? Masakit ang kanyang tiyan? Tama. Okay, para naman sa panghuling katanungan, ano kaya sa palagay niyo ang sanhi kung bakit sumakit ang tiyan ni Jan? Wala bang ibang kamay? Yes, Brayden. Ano kaya sa palagay mo ang sanhi o ang rason kung bakit sumakit ang tiyan ni Jan? Tayo ha? Yung mga pagkaon, kagaya ng burger, fries, at matatamis na inumin. Yes, hotdog ay isa sa mga halimbawa ng fast food. Okay. So, naiintindihan lang ba ang sitwasyon na ating binasa mga bata? Opo! Okay, ngayon naman. Okay, bago base sa sitwasyon, base dito, ano kayo sa palagay nyo ang paksa natin sa umagang ito? Ano kayo sa palagay nyo? Ano kayo sa tingin nyo kung ano yung paksa natin? Yes? Meal? Ha? Basket? Basket ka? Ano? Okay, tignan natin kung tama ba ang sinagot ni Meal. Okay, ang ating paksa sa umagang ito ay patungkol sa sanhi at bunga. Okay. So, kung naririnig natin ang salitang sanhi at bunga, ano nga ba ito? Ha? Wala? Okay, so pag sinasabi natin sanhi at bunga, ito ay, maaari ba nating basahin? Oo. Ang sanhi ay nagsasabi na sinasabi nating sanhi, ito ay nagsasabi sa atin ng mga dahilan or ito ang nagsasabi sa atin ng mga rason kung bakit nangyayari ang isang bagay o kung bakit nangyayari ang isang pangyayari. Okay, at ang bunga naman or ang epekto or ang resulta sa ginawa natin ay tinatawag na bunga. Okay, magbibigay ako ng halimbawa. Okay, halimbawa, inaway ko si Emma, kaya niya ako sinuntok. So, base sa pangungusap, base sa ating halimbawa, inaway ko si Emma. So, ang inaway ko si Emma ay isang sanhi. Diba? Ang sanhi, ito ay dahilan or rason. So, base sa ating halimbawa, inaway ko si Emma. So, yun yung sanhi. Yun yung rason. Kaya niya ako sinuntok. So, ang bunga sa ating halimbawa, kaya niya ako sinuntok. Okay, ulitin ko, ang halimbawa, inaway ko si Emma. So, ang inaway ay isang sanhi. At ang bunga, kaya niya ako sinuntok. Nakuha ba? Sure? Okay, uulitin ko ha. Ang sanhi, ito ay rason. Okay? Ito ay rason or ito ang dahilan kung bakit nangyayari ang isang bagay or ang isang pangyayari. Yun na nga yung halimbawa ko. Inaway ko si Emma. So, yun yung rason. Bakit ka nasuntok? Yun yung bunga. Inaway ko si Emma, sanhi. Kaya niya ako sinuntok, bunga. Nakuha ba? Oo. Okay, gusto kong nakuha. Sino sa akin ang makapagbibigay kung ano ang sanhi? Ano ang ibig sabihin ng sanhi, Emma? Ito ay ang sanhi. Ano ang ibig sabihin ng sanhi? May away. Ibigay, sino sa akin ang makapagbigay kung ano ang ibig sabihin? Own understanding. Saan itawag? Own understanding ninyo ba? Inahang pagsagot kung unsa ang
ang ibig sabihin ng sanhi. Yes. Heated. Ha? Rason. Tama. Rason. Ano pa? Princess. Mga pangyayari. Maaari. Okay. Okay. So, kung ingon ganitag sanhi, no, mauni siya ang rason. Mauni siya ang cause. Mauni siya ang rason nga nung mahitabo ang isa ka butang. Nakuha lang ba? Ang sanhi ito ay dahilan o rason kung bakit nangyayari ang isang pangyayari o ang isang bagay. Halimbawa, yan na nga, inaway ko si Emma. Sumuot ko ang rason, inaway ko si Emma, ngano ka nasuntok. So, kung wala nang isuntok si Emma, kung wala nang iaway si Emma, wala ka nasuntok. So, ang sanhi, ang rason niya kung nasumbangan tayo dahil inaway mo si Emma. Nakuha lang ba? Okay, so kung nakuha, ngayon may ipapakita akong mga larawan. Okay, nais kong obserbahan ninyo ito para inyong maunawaan. Okay, so ito ang mga halimbawa ng sanhi at bunga. Okay, base sa unang larawan, ano ang inyong napapansin? Yes, wala ba ibang mga kamay? Yes, Zep? Tama, sila ay nagpuputol ng mga punong kahoy. Sabihin niyo ba, class, ang pagpuputol ng punong kahoy ay tama? Mali. Mali. Ano kaya sa palagay niyo yung magiging bunga nito base sa larawan? Princess? Ha? May? Landslide ba to? Landslide ba? Wala ba yung mga kamay? Angel? Tama! Nagkakaroon ng baha. So, base sa ating halimbawa, ang sanhi. Ano ba ang sanhi? Ang sanhi kung bakit nagkakaroon ng baha ay dahil pinuputol natin ang ating mga punong kahoy. So, mauni ang rason. Mauni ang rason nga nung ginabahatan. Kasi kung patuloy nating pinuputol ang ating mga punong kahoy, wala nang nagpipigil or wala nang kumukontrol sa baha. Diba? Kung patuloy natin pinuputol ang ating mga punong kahoy, kawawa tayo dahil una, wala natin masisilungan sa tuwing mainit ang panahon. At higit sa lahat, yun na nga, wala nang pumipigil or wala nang kumukontrol sa baha. At maaaring masira ang ating mga tahanan kung may bagyo. Diba? Base sa larawan, wala nang mga punong kahoy, mga building na lang. So kaya siya pinaha kasi wala nang mga kahoy, wala nang kumukontrol sa baha. Nakuha lang ba? Okay, so base sa halimbawa, ha? Okay, so base sa halimbawa, ulitin ko, ang sanhi o ang rason kung bakit tayo nagkakabaha ay dahil pinuputol natin ang ating mga punong kahoy. So ito yung sanhi. At ang bunga sa pagpuputol ng mga punong kahoy ay nagkakaroon tayo ng matinding pagbaha. So ito yung sanhi, ito yung rason, saka ito yung bunga, ito yung resulta. Okay, ngayon dadako naman tayo sa pangalawang larawan. Okay, base sa larawan, ano ang inyong napapansin ito? Yes. Kaylee? Ito. Nagtatapon ng basura. Tama. Ang pagtatapon ba ng basura, class, ay isang mabuting gawain? Hindi. So, ang pagtatapon ng basura ay hindi isang mabuting gawain dahil nakakasira siya sa ating tahanan. Pwede? Tubig. Pwede, tubig. Okay, so nakakasira siya sa ating kapaligiran. Kagaya ng tubig, sa tubig. So, kaya nagkakaroon tayo ng pollution. Okay, pag sinasabi natin pollution, ito ay mga dumi. Ito ay mga dumi o mga masamang bagay na na nakakasira sa ating kapaligiran. Okay, kagaya na lamang ng mga basura,
mga usok sa sasakyan. So, yun yung tinatawag na pollution, mga basura, mga usok sa sasakyan. Okay, so base sa ating halimbawa, dito, ang sanhi or ang rason kung bakit nagkakaroon tayo ng pollution ay dahil palagi tayong nagtatapon ng basura, kaya nagkakaroon tayo ng ano tawag dito? Dumi. Ha? Dumi. Mga dumi? O anong tawag doon? Tawag doon? Pollution, mga basura. Okay, mga basura, mga usok galing sa sasakyan. So, yun yung tawag. So, uulitin ko, base sa ating halimbawa, ito yung sanhi. Ang rason, nagtatapon ng basura kahit saan, at ang bunga, ang cause, or ang resulta, kung sa pagtatapon ng basura, marumi ang ating kapaligiran at nagbibigay siya pollution. Nakuha lang ba mga bata? Okay, ngayon tutungo naman tayo sa pangatlong larawan. Ano ang inyong nakikita? Yes? Nagtatanim, tama. Sila ay nagtatanim ng mga punong kahoy. Sa tingin niyo, class, ano kaya ang magiging bunga sa pagtatanim ng punong kahoy? Wala pang ibang mga kamay? Wala ba? Noli? Ano kaya sa tingin mo? Dito, ano kaya sa tingin mo yung magiging bunga or epekto sa pagtatanim ng mga puno? Ayaw na lang na. So, Noli, ano sa tingin mo ang magiging bunga sa pagtatanim ng puno? Maaari? Ha? Maaari, Kisa'y makatabang ni Noli. Yes. Okay, ba mga kamay? Ashmira. Ano sa tingin mo? Emma? Ha? Magkabaha? Ako din siya kapalato. Pwede, tama. Tama yun. Okay, so, makinig. Okay, so ang bunga sa pagtatanim ng mga punong kahoy ay, di ba, syempre, dadami ang ating mga kahoy kasi nga, nagtatanim tayo ng mga kahoy. So, ang bunga or ang epekto nito, dadami ang ating mga kahoy. Nakuha lang ba? Okay, so, base sa larawan, sino-sino ang inyong mga nakikita? Mga lalaki lang ba ang nagtatanim dito? Hindi. Diba? Pwede rin magtanim ang mga babae. Okay, so, mahalaga bang pagtutulungan mga bata? Dahil, tama, mahalaga ang pagtutulungan dahil kung may pagtutulungan, napapadali at napapalambot natin ang isang, napapalambot ang isang bunga. So, kung magpinapangay ka, unsa ka ng madali? Example, sa pagpaglimpyo diri sa room. So, kung gatabang tatanan, unsa man, mapadali ang atong princess. Trabaho, tama. Okay, so, nakuha lang ba kung ano ang sanhi at bunga? Okay. So, ngayon, may isa pa tayong halimbawa dito. Okay, ngayon babasahin ni teacher at sasabihin niyo sa akin kung ano yung magiging bunga. Okay, sasabihin ko babasahin ko yung sanhi, and then sasabihin niyo sa akin kung ano yung magiging bunga. Okay. Isang araw akong hindi naligo. So, ano sa tingin niyo yung magiging bunga nito? Angeline? Mabaho, tama. Maaaring tayo ay mabaho kung hindi tayo maligo sa isang araw, di ba? Di ba kung hindi ka makaligo sa isang araw, baho ta. So, mauto siya. Mauto ang epekto kung dili ta maligo. Okay, dito naman.
Si Andrea ay palaging maaga magising sa umaga. Kaya, ano? Kaya? Zep. Malinis, maaari. So kung permi siya gakuan, sayo ka siya mumata. Example, gaskwela si Andrea. And then, sayo ka siya mumata. Isa may kuan ato, isa may bunga ato. Realin. Dili siya tama, dili siya malate, sayo siya mo ato sa eskwelahan. Kasi nga, sayo ka siya mumata, so dili siya malate. So ang sanhi, si Andrea, mauni ang dahilan, mauni ang dahilan, mauni ang sanhi, or mauni ang rason, si Andrea, permi siya nagamata, buntag pa, sayo ka siya mumata. So mauni ang rason, then ang epekto, ang bunga, dili siya malate. Nakuha lang ba? Opo. Sure, nakuha lang sure. Opo. Okay, so ngayon ha, pagkatapos nito, magtatanong si teacher. Okay, sunod naman, araw-araw nag-e-ensayo si Mars sa larong basketball. Ano sa tingin niyo yung magiging bunga? Gusto ko si Razel. Ha? Wala? Nakasabot ka sa atong i-discuss? Wala. Dili ra ka. Kuan? Andrea. Ate, ano sa tingin mo yung magiging bunga? So kung si Mark Fermi siya nag-practice sa basketball, ano kaya sa tingin niyo yung magiging bunga? Tama, siya ay mananalo sa ipagpalagay natin sa liga. Ayan, or sa contest. So, kung si Mark is palaging nag-iensayo, palagi siyang nag-iensayo sa larong basketball, syempre, siya ay mananalo. Tama. Ayan naman, sunod. Mahilig kumain ng madami si George. O, ano sa tingin niyo yung magiging bunga? Ivan. Ano sa tingin mo? Amang budish. Ha? Kasi makatabang ni Kuan. Ivan. Kitang tiyan ba? Pwede. So, ano yung magiging bunga kung si George? Kung hindi lang siya nagkakaon, wala siya inununo. Princess. Maaring mataba at maaring hindi na magkasya ang kanyang mga damit, tama. So, ang sanhi dito, mahilig kumain ng madami si George. Mauni ang sanhi, mauni ang dahilan, or mauni ang rason. Nganong, dili na magkasya ang mga sanina ni George. Okay, para naman sa panghuli, palaging kumakain ng matatamis si Grace. Kaya, ano kayo sa tingin niyo yung magiging bunga? Gusto ko si Gina. Ano sa tingin mo yung magiging bunga kung si Grace, premier siya nagkakaon ng tamis? Ano kaya sa tingin niyo yung magiging bunga? Maaring, Brayden? Pwede? Ano pa? Maaaring? Kuan? Ikaw na lang. Mabulok, tama. So, ang mabulok, ano ang tawag doon? So, kung si Grace ay palaging kumakain ng matatamis, ano ang tawag doon sa nabulok? Yun ay tawag na nabubulok ang ngipin. Ang nabubulok ng ngipin ay isang halimbawa ng bunga or ang epekto or ang resulta. So ang resulta ni Grace, sige na siyang kaon ng tamis, ang resulta ato nabulok niya ang ngipon. So mao to'y gitawag og bunga. And then ang sanhi, mao ni siya. Pero may nagakaon ng tamis si Grace, and then bunga, nabulok ang iyang mga ngipon. Nakuha lang ba? Opo. Sure. Okay, so, naiintindihan niyo lang ba ang ating tinalakay? Okay, so kung naiintindihan niyo,
magtatanong si teacher para malaman ko kung may naintindihan ba talaga kayo. Okay, para sa unang katanungan. Ano ang paksang tinalakay natin ngayon? Ano ang paksa? Zeb. Bunga. Tama, sanhi at bunga. Ayan. Pangalawang katanungan, ano? Hello pa sila. Okay. Ano ang tawag sa dahilan kung bakit may nangyari? Ano ang tawag sa dahilan o rason kung bakit may nangyari? Tristan, ano ang tawag doon? Sa tawag ato? Anong naikuan? Kung sa doon ang tawag sa kuan? Sa ano ang tawag sa dahilan kung bakit may nangyari? Kung sa'y tawag sa rason, ano nga inahitabo? Wala. Andrea. Wala. Ikaw na lang. Sanhi. Tama. Ang sanhi. Ano nga ang sanhi? Ano ang sanhi? Why? Princess. Pangyayari. Pwede. Okay? Uulitin ko ha. Ang sanhi, mauni siya ang rason kung bakit ako nga nang mahitabo ang isang kabutang. Rason or ang dahilan. Mauni ang rason, and kung nga ang epekto. Okay, ngayon naman, ano ang tawag sa resulta? Resulta ha? Ano ang tawag sa resulta o kinalabasan? Bunga. Tama. Okay, ngayon naman, nakakabuti ba para sa atin ang makinig? Gusto niyo bang bawasan ko ang inyong mga puntos? Okay, ngayon naman, nakakabuti ba para sa atin ang mag-isip ng mabuti bago gumawa ng isang bagay? Or bago gumawa ng isang desisyon? Nakakabuti ba para sa atin? Halimbawa, ang paglalaro ba ng apoy ay isang mabuting gawain? Hindi? Hindi? Ulitin ko, ang paglalaro ba ng apoy ay isang mabuting gawain? Tama ba nga magtula taog kalayo? Ay, hindi. Ano kayo sa tingin niyo yung magiging bunga nito sa paglalaro ng apoy? Brayden. Maaaring tayo ay masunog. Okay, masunog. So, wala na ba mga katanungan? Wala na mga katanungan? So, may pangutanan nimo? Ha? Nakasabot ra? Wala bukas sabot. Asa may wala na sabtan dito? Ha? Ha? Wala ka kabalo. Okay, so wala na bang mga katanungan? Wala na yung mga pangutana? Okay, so kung wala na mga katanungan, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Sa ganitong ating pagnatay group activity, magkakangay. Isa pa. Maghilom. Okay, para sa unang pangkat, para sa group 1, ang inyong gagawin, makinig. Ang inyong gagawin, gumawa at sumulat ng sariling pangungusap na nagpapakita ng sanhi at bunga gamit ang mga larawan na nasa ibaba. So, ang inyo ng buhaton, magsulat mo sa inyong own, isulat ninyo ang inyong own sentence. Maghimo mo sarili ninyo nga sentence nga nagpapakita og sanhi ug bunga. Halimbawa, maminaw. Halimbawa, nag-aral ako ng mabuti kaya masaya si teacher. So, nag-aral ako ng mabuti. So, ito yung sanhi. And then, yung bunga, kaya masaya si teacher. So, nag-aral ako ng mabuti kaya masaya si teacher. So, yan. Nakuha lang? Okay. Para naman sa pangalawang pangkat, isulat sa papel
papel kung ang larawan ay nagpapahiwatig ng sanhi at bunga. So, isulat nyo sa, base dito sa larawan, isulat nyo. Wait lang. Itong larawan, ini nga picture is sanhi ba na siya? Or bunga ba na siya? Asa dalawa sanhi, asa diya ang bunga. Wait lang. Para na ito. Wala pa kuningon nga magtindog, mutindog, lingkod sa mag-go lang po, ha? Wait lang. Okay, para naman sa pangatong pangkat, ang inyong gagawin pag kahit ang hanay A at hanay B sa dapat itong kinalalagyan. So, i-hanging student. Okay, wait lang. Okay, bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutan ang inyong mga gawa. Ha? Halimbawa, ano siya ha? May nagsulat sa inyo ha? Example, sabi. Huwag maingay, huwag maingay. Alas, haba na kaayo sila. Madali, example. Nag-aral ako ng mabuti, kaya masaya si teacher. So, nag-aral ako ng mabuti. Sabi, nag-aral ako ng mabuti. Ano siya? Sanhi. Ano siya ang code? O, mag-aral ang rason. Ano? Nalipay sa teacher. So, ganito, example yan ba? Yun na mo. Magbugas ang plato and then, sige na, lingkod na. Lingkod na kung nahuman na. Away si Resen, si bagay sumuron dali. Balik na sa kuwang ba? Asal na number 1. Sige na, balik na sa bangko. Ang takot. Oh my God. Patay mo. Tira, nilagit niya. Okay, bawas doon natin ang inyong mga gawa.
Dili na magsaba, lingkod na. Okay, ato ang i-check ang inyong mga buhat. Okay, dili na magsaba ha. Maminaw diri sa tubangan para dili i-minus ni teacher. Gusto mo mag-minus ko? Maminaw. So, ang pangatlong pangkat ang naunang natapos. Okay, so okay. Ako na lang magkuhan. Ang kuan, nagkuan siya, namasin siya. Ang sa may bunga ani. Nagkuhan siya isda. Isda. So, nagbasa siya, nag-study siya. Ang sa may bunga ani. Ha? Daog? Study siya sa lesson. Ang sa may kuan ato, ang sa may bunga ato. Ang sa may nagbasa. Ha? Mabright siya. Teacher, ang taklog! Masustansya. Ang taklog! Nil, gani apa ang nakita niya. Di na nagunil to. Sige na, maminaw na di Ari. Okay. Tinikod, gabubo siya sa mga tanong. Ano sa may epekto ato? Ano sa may Dako, ano? Dako. Ano sa tanong? Ni? Dako. Ni Dako. Ni Ulan. Ano sa man? Ano sa man ni Ulan? Ano sa may Payong. epekto? Pwede tayo magpayong ta. Tumaw ni ang sanhi ni Ulan, ang bunga, gapayong. And then, kadula siya sa lapok. Sa may panato. Ugaw. Naligo siya kay Ugaw. Okay. So, kilikod. Maminaw, dili lagi sa tubangan. Ang sanhi dito ay ano to? Nakurintihan Sige, ako na lang. Sanhi. Sanhi ba ni siya? Nakurintihan siya? Gadula siya kuryente. Sa may tawag ani, gadula siya kuryente daan. Before siya na kurintihan. So sa may tawag ani, mo ni ang bunga. Mali. So, answer diri bunga. Ang sanhi diri kay gadula siya kuryente. So mali. And then diri. Same rapod. Diri oh, gadula siya plancha. Gidulaan niya ang plancha. So ang bunga nasunog. So, mo ni dapat ang sanhi. Ang sanhi diri, gidulaan niya ang plancha, and then ang bunga nasunog. Napasok siya. So, ang sanhi dito, number 3. Diri, gadula siya, giabot niya ang ininit nga tubig. So, ang bunga, ang saman. Ang saman ang bunga. Dili oh, nagdula siya, gikabot niya ang ininit. Ang pumasok sa man. May labo na pasok siya. Check. Dili pod. Gapatong siya. Gapatong siya. Unsa man ang gapatong? Unsa tawag? Unsa may tawag ang sanhi o uwan? Bunga. Unsa may tawag aning gakat-kat siya? Unsa man? Dili, base sa picture. Dili, gakat-kat siya. And then, nahulog siya. So, sa may tawag aning gakat-kat siya daan, gapatong siya. Muni ang sanhi. Muni ang rason. Nganong nahulog siya. Then last, muni siya oh. Okay, sanhi. Bunga. Okay, so ang pangalawang pangkat, nakakuha ng 10. Nakakuha ng ang pangalawang pangkat, pangatlong pangkat. Ang pangalawang pangkat, nakakuha ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Then, ang unang pangkat, dito. Ano siya? Ano ni? Nanghugas siya ang plato. Ang inyong gisulat diri, wala ang sanhi. Ang post, ang kuan lang, ang bunga lang. O, love siya ni mama. Anong love man siya ni mama? Kay? Nanghugas ang plato. Wala diri, ang tamang nanghugas ang plato. Okay, 1 point lang ni siya ha. Okay, diri na pod. Nasunog sa plancha. Nasunog sa plancha, giunsa man siya? Tapunan. Ihagis
gihag siya sa iyang papa. Gi-comfort siya sa iyang papa. So, wala pa nakabutang diri ang sanhi. Nganong gihag siya sa iyang papa. Ulang siya, 1 point ng hapon. And then, nag-away si Rachel o si Emma. And then, nag-away man sila. Sa may bunga ato, sa may kuwan ato. Gikasukaan siya sa iyang papa. Nasabtan lang ba ninyo atong kuwan, activity? Kung saan sa niyo bunga? Sige ha, magkuhan ta. Okay, ngayon, babasahin ni teacher at sasabihin niyo sa akin kung ito ay tama o mali. Okay, dali. Okay, babasahin ko ha. Ang sanhi ay nagsasabi ng dahilan ng pangyayari. Oh, wait lang. Maghatag sa detag points. So, ang pangalawang pangkat, bibigyan natin ng 5 punto. Ang pangalawang pangkat, bibigyan natin ng 4 na punto. At ang unang pangkat, bibigyan natin ng 3 punto. Okay. So, para sa unang bilang, sasabihin niyo sa akin ha kung tama o mali. Ang sanhi ay nagsasabi ng dahilan ng pangyayari. Tama or mali? Tama. Tama. Okay, para naman sa pangalawang bilang, ang bunga ay ang dahilan. Uulitin ko. Ang bunga, kung sa ganing bunga, mauni ang result. Mauni ang result ha, mauni ang kinalabasan. Ang bunga ay ang dahilan. Kung sa ganing dahilan, Bunga. ha? Mauna ang? No. Ang dahilan, mauni siya ang rason. Rason. Or dahilan. Ang bunga, mauni siya ang result. Diba? So, ang answer 3, ang bunga ay ang dahilan. Abilio. Ang bunga ay ang dahilan. Tama ba? Ang bunga, tama. Ang sagot, ang answer 3 kay mali. Kay ang bunga, pag mayroon ganitag bunga, mauni siya ang result. Mauni ang epekto. Dahil ang mata, pag mayroon ko tag dahilan, mauni ang rason. Okay, so ang answer 3 kay 1. Ang answer 3 kay ang bunga ay ang dahilan. X. Oh. Then, para naman sa pangatlong bilang, magkapareho ang sanhi at bunga. Magkapareho ba ang sanhi at bunga? Hindi. Bakit? Manabili na sila magkapareho. Princess ay Andre, mali. Oh. Mali, kay ang sanhi, ang sakit ng sanhi. Pag may utag sanhi, mauna ni ang rason. And then, ang bunga is ang epekto. O, mauni ang result. So, ang answer 3 is X. Okay. Ang epekto ay tinatawag ding bunga. O, ang epekto, so yung epekto, mauni siya ang kinalabasan. Mauni ang result. O, ang epekto ay tinatawag ding bunga. So, bunga, result. Tama, mali? Tama. Tama. Last, kung wala ang sanhi, wala ang bunga. So, kung wala daw ang sanhi, kung wala yung rason, nabay bunga, nabay mahitabo? Wala. So, say answer. Tama. Tama. Kung wala ang sanhi, wala ang bunga. Yan. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Nasabtan. Nasabtan mo pa? Opo. Okay, so magkakaroon tayo ng pagsusunod.
Oo, yun yung mga kuwan. Connect. Uy, sulat ka. Sulat ang pangalan. Kaya na lingkod na. Ano na? Yun ang assignment. Pinagsulat ang takdang aralin. Ay, kinsa may prepare na isip mo papel? Sinalingkod na lingkod. Lilipad sila ba? Sige na, isulat ang takdang aralin sa quaderno. Filipino notebook. Takdang aralin. Ito o. Ano eh? Notebook. Huwag maingay. Hindi, tatanda yun. Oh, okay, sir. Oo.